Shout out Katakwento YouTube channel. Asia, number one. Thank you. This song is from Homeless Street. Let's go. Alright, let's go. Woo! Ano yun? Finally. Kamusta mga boss? Welcome muli sa aking munting channel, ang Kanta Kwento, kung saan may kantahan, may kwentuhan pa. Ang tanong na pinag-uusapan natin ngayon, si Neisha nga ba ang pinakamalupit at pinakatumpak na gitarista sa ngayon? Halina't alamin natin kung bakit napapahanga ang lahat sa galing ng ating pambansang gitarista ng Mission Soul. Bago tayo magsimula, pakihit muna ang like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Paki-comment din kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan na ang narating ng ating kwento. Maraming salamat, umpisahan na natin. Samahan nyo ako hanggang dulo. Isa-isahin natin ang lihim ng galing ni Neisha sa gitara. Let's do this! The soul behind the sound. Hindi lang bilis o teknikal na husay ang meron si Neisha, higit pa roon ang koneksyon niya sa kanyang gitara. Ito ang dahilan kung bakit nakakaaliw at punong-puno ng damdamin ang bawat tugtugin niya. Expressive phrasing and dynamic control. Alam niya kung kailan dapat humina, kailan dapat lumakas, at paano bigyan ng puso ang bawat nota. Hindi siya basta nagpapakawala ng mabilis na pagtugtog. May laman at diwa ang bawat pahayag niya sa gitara. Tone selection and pickup mastery. Kabisado niya ang bawat katangian ng kanyang instrumento, mula sa kulay ng tunog hanggang sa tamang paggamit ng mga pickup. Tumpak ang bawat piliin niya, bagay na bagay sa damdamin ng kanta. Rhythmic precision in a family ensemble. Ang pinakakahanga-hanga, nananatili siyang matibay at tumpak sa ritmo kahit kasama ang buong banda.
Alam niya ang kanyang pwesto. Hindi siya nagpapagaling lang. Nagtutulungan sila para maging buo at maganda ang musika. Analysis of legendary cover performances mula sa The Final Countdown hanggang Sweet Child O' Mine. Pinatutunayan niya ang kontrol sa tono, tumpak na taas ng nota at tamang pagpigil, mga detalyeng nagpapabukod tangi sa kanyang estilo. Iginagalang niya ang orihinal pero binibigyan din ito ng sariling ganda. Grabe nga naman mga kakwento, hindi lang basta magaling, kundi may puso at talino sa musika. Kaya marami ang nagtatanong, si Neisha na nga ba ang pinakatumpak na gitarista sa panahong ito? Sa dami ng nakakakita at nakikinig, mukhang napakalakas ng laban nating Pilipina. Talagang kumakalat na ang kanyang galing sa buong mundo. Napakarami ng mga dayuhan o foreigner ang gumagawa ng kanilang sariling reaction videos at puro pagkamangha at papuri ang kanilang ibinibigay sa husay ni Neisha. Tunay na nagbibigay siya ng malaking karangalan sa ating bansa. At dagdag pa rito, huwag nating kalimutan na malapit na ang kanilang inaabangang USA-Canada concert tour. Siguradong lalo pang mapapahanga ang mga tao sa ibang bansa kapag narinig at nakita na nila ng personal ang galing ng Mission Souls, lalo na ang ating pambansang gitarista. Kayo ba mga kakwento? Sang-ayon ba kayo na siya ang pinakatumpak ngayon? Alin sa mga tugtugin niya ang pinakagusto nyo at excited na rin ba kayo sa kanilang darating na concert sa ibang bansa? Iwan nyo sa komento ang inyong saloobin. Muli, huwag kalimutang like, share at subscribe dito sa ating channel ang Kanta Kwento at i-comment nyo rin kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan nakakaabot ang kwento nating ito. Maraming salamat! At sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Kanta kwento, sabay-sabay tayong makinig, mga awit ng puso, damhin ang kanilang himig, mga talentadong Pilipino, sikat at di kilala sa Kanta Kwento. Sama-sama tayong sumayaw, iba't ibang kwento, bawat banda ay may kwento. Saan man sila galing, ipagmalaki natin to. Sa likod ng tugtugan, sakit at saya, bawat nota ay buhay, bawat boses ay saya. Minsan sila ang hype, minsan naman ay di, pero sa Kanta Kwento, lahat sila'y makikita sa bawat episode.